Good morning. This is Membran. I just would like to take the chance to present myself as Brenda before, now, and what are my dreams in the future. So again, ito po ay bahagi rin ng A Teacher Storyline and yan po yung aking channel. Lahat ng mga kwento ng pagiging teacher ay ilan sa mga episodes ko dito. And gusto ko ngayong episode ay makita ninyo kung ano ang aking mga ginawa before hanggang sa kung ano ang narating ko sa ngayon. So ang pamagat ay ang episode na ito ay pinamagatan kong naghirap pero kinaya. So lahat naman tayo mayroong mga challenges, meron tayong mga bagay na parang ayaw natin pero nandiyan. So tahakin mo na lang, lundagan mo, lakaran mo, o kung ano man ang gagawin mo, nasa sa iyo yan. So iyon po yung nangyari sa akin. At ang aking pagkukwento ay i-share ko sa inyo sa pamamagitan ng slideshow. Pasensya na kayo. Minsan-minsan meron ako mga terms na medyo nakakalimutan ko na matagal na po akong umalis sa amin, sa lugar namin. At yun na inyong tutuklasin ngayon. Sorry, napahaba ang introduction. So again, ang episode na ito ay may pamagat na naghirap pero kinaya. I-share ko sa inyo ang aking slides para medyo mas lalo ninyong maintindihan at ma-appreciate kung ano ako before. And baka lang gusto ninyong ma-inspire, baka lang medyo down kayo ngayon at magamit nyo ito. Not actually magamit, kumbaga matularan or pwede nyong i-adapt sa sarili nyong buhay. So nasa sa inyo yan kung paano ninyo gagamitin. Alright, so again, ang pamagat ay yan po ako, naghirap pero kinaya. At hanggang ngayon, naghihirap pa din, sa totoo lang. Alright, yung picture na yan ay sa isang child care center kung saan nag-work ako as part-time director. Alright, so let's proceed. Yan po ang isla ng Agutaya. Diyan po ako nanggaling. Meron po yung malaking kaugnayan kung ano ako ngayon. At makikita nyo rin yung blue sea. Oh my God, diyan po ako nanggaling. Alright? So, galing ako sa isang maliit na pulo at ang pangalan ng Agutaya, isang pulo sa bandang hilaga ng Palawan, North Palawan. Magkakalapit po ang mga pulong ito sa pulo ng Cuyo, Canipo at iba pang mga pulo. Mahirap ang buhay sa isla kung alam nyo lang. At ilalahad ko po ang iilan habang ako'y nagkukwento ng aking buhay. Ang ganda ng Agutaya, no? Alright. So, ikwento ko rin muna sa inyo kung saan ang galing. Alam nyo naman may mga legend tayong nababasa at ang Agutaya ay iilan din sa mga may mga pinanggalingang pangalan. Ito po ay nakuha ko sa History of Palawan na nakalimutan ko na yung joke no yung apelyido. Alright, so yan po ay itinuro ko din sa aking mga 4th graders nung nagtuturo pa ako sa Palawan State University before. Alright, so ang Agutaya ay nanggaling sa pangalang Ago, galing sa Agunan. Yan po yung picture ng Agunan. Iha-hover ko yung aking mouse. So yan po ay Agunan. Ito rin ay Agunan. Urabi ata ang tawag dito. Anyway, so Agunan, kasi marami pong root crops doon sa amin. Yan, which is fish, ilan lang po yan sa mga isda na nakukuha sa amin. Ta means here. So, sa kabuuan, Agu-ta, yan. Root crops, Agunan, at isda, marami dito. So yan po ang meaning ng Agutaya. Alright? So pinagtangni-tangni ko lang po yan. Naalala ko dati,
itong mga ito, yam ang tawag ngayon sa English. Marami rin sa Caribbean countries ito. Marami rin sa Mexico. Nitong mga ito. Ni-research ko nung isang araw. So naalala ko dati yung nanay ko, kasama ko yan. Siya yung nagbubungkal. Binubungkal yan sa lupa. At meron pa yung mga spines na roots. Hindi ko alam kung protective roots yun or basta bago mo maabot itong mga ito, mga roots na yan, tanggalin mo muna yung mga itim na spikes. So, masarap din yan tambunan. Tawag namin dati tambunan. Ilalagay mo lang, maghukay ka ng konti sa lupa, ilalagay mo siya doon, tatakpan mo ng dahon ng saging, nilalagyan mo siya ng charcoal, yung uling sa ibabaw nun. Uy, ang sarap niyan. Parang nag-bake ka lang sa oven. Alright, so dyan po nanggaling yung pangalan ng agutaya. Agunan, ang tawag dyan sa root crop na yan, agunan, yam sa English. And then yan, fish, ta, here. So maraming isda at agunan dito. Okay, so ang aming bayan po ay may 10 barangay. Yung mga naka-highlight ng pink, yan po ay mga island barangays, meaning mga islets sila. And yung mga black highlighted naman, yan po yung mga mainland barangay. So yung mainland barangay ay Abagat, dyan po ako, Bangkal, Cambian, Villapria, and Villasol. So itong mga naka-highlight ng pink po ang favorite color ko. Yan po, ang pinakamalapit sa mainland namin ng Agutaya ay Diit. Maracanao, medyo malayo lang ng konti. Matarawis ang pinakamalayo at saka Algeciras and Concepcion. Itong Algeciras at Concepcion magkarating po. Yan. So 10 barangay po lahat ang bumubuo ng aming bayan. Actually, ang Agutaya daw ay classified 5th class municipality. So, ito pong aking ipina-flash ngayon ay map ng Cuyo Islands. Ang tawag sa amin kasi ay mga Cuyo Islands. So, yan po ang Agutaya, yung naka-red na yan. And then, yan po ang Cuyo. So, ang Cuyo, ang malaki-laking pulo na malapit sa amin kung saan dyan po kami kumukuha ng iba't ibang pangangailangan sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Alright, so yan po ang aming tinatahak. Actually, 3 to 4 hour pump boat. Yan po ang pump boat na litoy pa yan. Hindi ko lang alam. Nakuha ko lang ito sa isang site. I think it was iHeart Agutaya. So, delikado ang pagbibiyahe mula at pabalik sa isla. Yun, maliit na yun po, hinahover ko ulit yung aking mouse. Ito, yan po ay dulo ng aming pantalan. Anyway, so, ito yung pump boat na aming sinasakyan papuntang Cuyo. O, tingnan niyo po yan. O, magkarga ka lang ng mga boxes na yan. Parang ang hirap na. Thank you sa mga nagkakarga ng mga yan, mga tauhan o tripulante ng pump boat. Alright. Minsan pa maliliit pa. Ito, maliit ito. Pero yan lang ang sinasakyan namin papuntang Agutaya. Papuntang Agutaya at Cuyo. Alright. So ngayon, tingnan naman natin yung mapa ng Palawan. Ito po yung mahabang yan na ngayon ay balak na nilang paghati-hatiin. Papaghatiin niyo pa ba yung maliit na yan? Sus Maria. Oh, sorry. Na-mention ako ng ano. Alright, so ito pong red na ito kung saan hinahover ko yung aking mouse, yan po ang aming kapuluan. Kapuluan kasi marami kayong mga pulo. Doon sa map na pinakita ko kanina ay maraming mga pulo yan. Mga kanipo, mga manamok, basta makakarating ano yan kami. So Cuyo Island ang tawag sa amin at kasama na doon ng Agutaya. So ngayon kung pupunta ka ng Puerto Princesa, ito po sa may bandang west baywang ng Palawan, dyan po yung Puerto Princesa. Kung 4 na oras mong bibiyahin yung Agutaya to Cuyo, abay, mas mahaba-haba ito. Pero naman, malaki-laki rin nasasakyan na ang iyong masasakyan. Naalala ko pa before, nung pumunta, nung nakagat ako ng aso,
nakagat ako ng aso ng kapitbahay namin eh. Inutusan kasi ito ng tatay ko na may kukuhanin lang doon pero hindi ko alam na may nangangagat silang aso. So that was an experience na nakapunta ako ng Kuyo magpa-inject ng anti-rabies. So dalawa kami ng auntie ko. Oh my God, sumakay kami sa balangay kung tawagin, kung saan yung ihip ng hangin doon yung sail doon ikukuhan. Hindi ko alam, but salamat na lang. Nakarating din kami pero after 2 days, that is 48 hours of sailing. Mula Agutay papuntang Kuyo lang, ha? So 2 days yan, oh my God, nailabas ko na yata ang lahat ng kinain ko noong araw na yan. But anyway, I was just like 5 to 6 years old yata nung panahon na yun. Parang excitement ang bumalot sa akin at hindi yung lungkot at hindi yung takot na, oh my gosh, ano ba ang nangyayari? Anyway, so that is, yung dots na yan po yung aming tatahakin ulit na papuntang Puerto Princesa. So that will be like 13 to 15 hours ang ano mo. So matutulog ka lang naman 13 to 15 hours. Tulog ihi. Ayoko nang magkain kasi may ilalabas ko lang naman din yan. So bago ako sasakay, magkain na kaagad ako and then yun na yung maglalas sa akin hanggang makarating dyan sa Puerto Princesa. So ito na ngayon yung mga barkong sinasakyan ng mga tao, yung mga kababayan ko papuntang Puerto Princesa. Minsan pa, itong journey na ito yata, naririnig ko lang, ay nagbibiyahe rin ng papuntang Manila. So ang ruta niya yata ay mula let's say, Cuyo, Puerto, Manila, or Cuyo, Puerto, balik ng Cuyo, and then Manila. So ganun ang ganun, iikot-ikot lang siya. Maganda na rin at least meron na kaming access papuntang Manila in a short way na hindi na pupunta ng Puerto Princesa at sasakay sa malaki-laking barko. So, yan yung alam nyo lang, very challenging din ang buhay ng mga islander. Ang tawag ko sa akin sarili ay islander, but then being an islander made me strong. Anyway, so balikan natin yung Agutaya noon. So, ito yung Agutaya Beach. So, takip silim lang, kumbaga sa parang palubog na yung araw yata nung kunan ito. Sa background, ayan yung aming pantalan. So, ang aming pantalan, kinamulatan na namin yan, maganda yung pantalan namin eh. Kaya lang dinugtungan sana doon sa unahan para at least hindi masyadong mababaw ang dagat kapag may mga barko or malalaking boats na naghahati ng mga heavy equipment doon sa Agutay. Dinugtungan sana, kaso yung dinugtong dahil sa lakas ng yung alon, abay nag-spread out na silang lahat at kasama na diyan yung mga nakikita niyo diyan sa dalampasigan yan na yun. Can you imagine kung gaano kalakas ang current? So, isa pa, sabi nila, yung mga rocks na yan daw ay volcanic rocks. Kung natatandaan niyo sa science, di ba, mayroong mga igneous rocks, mayroong mga metamorphic rocks, yan po ay igneous. Ibig sabihin, yan po ay natuyo doon sa may bunganga ng bulkan at nalaglag na siya or umaba na siya. Siguro nadala ng flood, kung meron, ay baha, kung meron. So, karamihan sa mga bato na makikita mo doon sa amin talaga ay ganito. So, kasi po, iniisip ng Philippine volcanologist and seismologist ay parang na-classify nila na ang Agutaya ay isa sa mga inactive volcanoes sa Pilipinas. So, malapit din ang pantalan na yan sa amin. May bahagi din ng baybayin na to, yan mga nakikita ninyo, ay yan po, dyan po kami dumadaan eh. Pagka medyo low tide siya, dyan kami dadaan kaysa doon sa may mga kabahayan. Meron ding kalsada talaga sa may mga kabahayan, pero mas magandang exercise daw sa paa, yung maglakad ka sa buhangin. I-test niyo po ang sarili niyo. May yan. Mayroong effect daw yan. Kapag lumalakad ka palagi sa buhanginan, yung barefooted, wala kang tsinelas, lakad ka lang, ang ganda. Anyway, so, ito po, sa Agutaya pa rin, kung saan, ito po ang aming simbahan.
tinatawag po namin fort. Yan po ay tinawag nilang fort before kasi nga diyan nagtago ang aming mga ninuno noong sakupin sila ng mga Muros. Muros pa ang tawag doon. Naalala ko parang naka ano talaga sa isip ko yung merong mga vinta na yung mga vinta, alam niyo yung vinta parang maliit na pump boat, parang maliit na bangka, colorful siya, ang sail niya may red, may green, may kitang-kita ko talaga, nasa isipan ko yun. Sabi ng tatay ko pag kami mga ganyan na, takbo kayo doon sa Niandaw. So takbo naman kami magkakapatid, saka yung nanay ko. So tatakbo kami kasi, minsan pa itong mga taong ito kasi nga naman masasama din. Hindi ko alam kung masasama or what, but then, pag nakita nilang meron kang hayop, kambing or what, i-grab na lang nila yan, and then kanila na. Kumbaga, oh my God, bakit? Yun ay alaala ko lang. Naalala ko talaga, may nangyaring ganyan. At isa ako sa mga nakakita talaga ng mga vinta na yan, na pumupunta doon. Pero at that time, wala na yung mga Muros na yan. Basta't meron na lang mga taong, basta na lang pumupunta, ika-grab nila yung mga ganyan. Pagka nasa isla ka kasi, ang daming mga masasamang tao rin ang pumupunta. And then, tayo naman kasi hindi rin naman tayo, hindi natin inaakalang may masasamang tao kasi lahat parang pag tayo ay nasa isla, magkakapitbahay, magkakapatid, parang magkakamag-anak tayo lahat, di ba? Yan po yung feeling pagka nasa maliit na isla ka lang. Maalala ko pala ang aming population as of now, 2015, 5 years ago, ay 12,400 people lang sa buong 10 barangay na yan. 12,000 lang. Alright, so anyway, ipagpatuloy natin. So ito yung bahagi ng simbahan na ginawang fort before. Yan po ay bricks. Matibay na bato po yan. Yan po yung nasa dito banda sa may elementary school. Pero meron din akong isang nakuhang larawan at ito ang pintuan ng simbahan. Ito po. Ito parang may bagong ginagawa kasi sinisave sana nila yung old building. Kaso mo talagang it's years. Hindi ko lang masyadong matandaan kung how long was that. Parang more than 200 years nang ginawa yan. So delikado na talaga. Anyway, so sa tulong ng mga kababayan, ito ay pilit din nire-restore dahil bahagi ito ng historical foundation ng Palawan. So usually mga ganyan, hindi yan basta tinatakpan kasi bahagi nga ng history yan eh. So kung makikita, meron diyang bahagi ng simbahan na nakalagay kung kailan siya ginawa. Hindi ko na lang, kasi nung bata pa ako talagang, I left Agutaya when I was 16. Completely 16. Mamaya maikukwento ko din sa inyo ang lahat ng yan. Anyway, so ito ay bahagi lang din ng maliit naming tahanan na aking kinalakihan, kasama ko ang aking 4 na mga kapatid na puro lalaki. Ako lang kasi ang babae sa amin. Ako rin ang panganay. So ako ang katulong ng tatay ko minsan pa eh. Naalala ko eh, nagtitinda pa ako ng isda. Nagtutuwang-tuwang ako ng isda. Ang tatay ko kasi marunong mamana ng isda yun eh. So yun yung pinakatrabaho niya aside from farming. So pagka nakapana siya ng marami, magbabaligya. Ang tawag sa amin ay baligya. Magbabaligya ako sa lansangan, tuwang-tuwang magkabilaan. Itututal niya na kaagad kung magkano yan. Lahat ng ano mo, dapat ganito ang perang dadating sa akin or babalik sa akin. So ganun nga yung ginawa ko. Maliit pa ako, businesswoman na ako. But ganyan kami nabuhay. Mahirap. Talaga, mahirap ang buhay namin. Hindi ko pinagmamalaking kami ay mayaman. Laki ako sa hirap talaga. Alright. So, ito naman ang gate ng paaralang elementarya ng Agutaya. So, ihan pa rin ngayon. Diyan ako unang natutong magbasa. Diyan ako unang natutong makipagkapwa. Okay, anyway. So, iilahad ko din sa inyo yung experience ko dito sa elementary school. Kung maalala ko pa, ito yung aking mga teachers before. First grade, hindi dapat ako first grader kasi
ako po ay visitor lang. Before kasi may mga ganon. 6 years old ako, sabi ng tatay ko, mag-visitor ka lang. Ang visitor, hindi yan legal na enrolled. So, sabi ko, okay, sige. Kaya lang yung teacher ko, si Ma'am Peregrine Rauto Liava na ngayon, parang namatay na nga yata siya, or I hope hindi pa rin. So, siya yung first grade teacher ko. Siya yung nagturo sa akin ng yung pagbabasa. Alam mo naman, noong panahong yun, kung alam niyo lang po, yung ang aklat namin for 5 children, 5 students, I mean. Isang gabi sa iyo, isang gabi sa kanya, isang gabi sa isa, isang gabi sa isa, and then lahat ng yan, magbalik na naman, and then para i-share na naman sa iba pa, sa next 5, kung ilan kayo, so parang nasa 15 lang kami noon eh. Konti lang naman kami. So anyway, and then nakitaan niya ako na, uy, marunong ka na palang magsulat. Kung alam niyo ba na ang tatay ko ang unang nagturo sa akin magsulat ng pangalan ko? Complete. Brenda Bacosa. Kompleto yan. Ang likod niya ang aking mesa. Okay? So, yan yung banding namin ng tatay ko. Lalaki siya, babae ako. So, lagi niya akong tinuturuan kung paano magbasa, makinig sa balita ng VOA, Voice of America. Mga DCRH na yan, inaano niya sa akin. Kami makinig ka sa balita. So, siya yung nagbukas ng aking kaisipan sa mga nangyayari sa bansa. Anyway, balikan natin. First grade, si Ma'am Liavan. Kaya lang, nag-leave siya after. So, pumalit si Ma'am Ruth Baluyok. Oh my God, isa ring progresibong teacher na isusulat niya lahat ng babasahin mo sa notebook. Can you imagine kung 15 kami, di 15 ka notebooks, kung ilang pages yung isusulat niya. I can't imagine myself even doing that right now. But anyway, so yun yung nangyari. Second grade teacher ko, si Ma'am Tolentino, Nilda. Auntie ko yan. Pinsan niya ng tatay ko. So, siyang nagturo sa akin mag-dance. Sabi niya, yung paa mo hindi flat. Yung paa mo flat. Hindi ko marunong magsayaw. But kinakaya din, kinakaya. Third grade, si Ma'am Yala, si Ma'am Emilia Yala, uy, mahigpit yun. Kailangan matuto ka talaga. So, natuto akong memorize at magtingin talaga ng number combination sa kanya. At dadagdagan pa ng fourth grade teacher ko na si Sir Julian Yala din, mag-asawa yan sila. Ganon din kay stricto, yung kailangan talagang, alam mo yung mga multiplication, division facts. Pag plus ng plus card, nandiyan na kaagad sa utak mo without even counting your fingers or whatever. So nothing like that. Anyway, fifth grade ko ay si Ma'am Agliam, Fidela Agliam. Siya po ay taga Ilocos na nagpunta lang sila doon. Parang siguro yun yung assignment nila. Anyway, hindi ko rin alam kung ano yung kwento talaga. But, isa rin siya. Kahit wala na yan siyang boses, isusulat niya sa blackboard kung ano yung sasabihin niya sa amin, and then tatahimik na lang kami. Kasi we understand na talaga kailangan niyang huwag nang magsalita at huwag kaming maingay para matuto pa din. Kahit na yung teacher namin ay hindi masyadong nakakapagsalita sa amin kasi napapaos siya. Anyway, siya yung nagturo sa akin ng pag-memorize ng mahabang tula. At ako ay laging nananalo sa tula. Lagi talaga. Siya rin yung coach ko sa spelling. Noon may mga contest pa Villasol, Villapria at saka Central. Kami sa Central. So, yan, naglalaban-laban kami nila Rizalina Adyon, sila Perlina Adyon, sila yung Villasol at saka Villapria, Froilan Abordo. Uy, lagi rin akong nananalo doon. Pag sa spelling talaga, yan na yung aking forte. Anyway, 6th grade. So, 6th grade, si Ma'am Vergara, Carmen, nasa Nara na yata siya ngayon, hindi ko nakakausap ko rin yung mga anak niya, yung anak niya, si Rick. So, asawa niya si Judge Vergara, parang he passed away years ago. Anyway, so yun yung mga memories ng aking elementary days. Siya yung, may drama kami dati the past, the present, and the future. So, si Perlina, that was in high school na yata, hindi pa yun. Anyway, so elementary days, bago ko makalimutan, elementary days,
Diyan din po ako natutong manahi sa HE teacher namin, si Ma'am Pilar Nangit. Oh my God! Hindi ka po pwedeng hindi mag-embroider, hindi ka po pwedeng hindi marunong mag-tatting, mag-crochet, lahat ng gawaing bahay. Kailangan alam mo magluto, mag-garden, maghugas ng plato, alin ang uunahin, alin ang ikalawa, alin ang ikatlo, paano magkuskus ng kaldero, lahat ng yan ginawa namin before. Pagkatapos si Sir Agliam naman, siya rin yung shop teacher namin, asawa yun ni Ma'am Fidela Agliam. Siya yung shop teacher namin, parang third and fourth quarter, nandoon na kami sa shop. Marunong kami magpako, marunong kami mag-hang ng mga shelves, maggawa ng mag-repair ng mga chairs namin. Ang dami namin natutunan sa elementary before. Ang dami talaga. Hindi lang kami sa books, hindi lang kami sa mga word meanings, hindi lang kami sa mga kwento-kwento, mayroong application talaga. Okay? And then ito naman yung high school kung saan. Dati, ang pangalan nito ay Agutaya National High School pa. Ngayon ay Gaudencio E. Abordo Memorial National High School, now GAMS in short. Bakit? Kasi ito ay in memory of Gaudencio E. Abordo dahil siya po ay isa sa mga napakagaling na gobernador ng Palawan at siya po ay taga dyan. Kaya in memory of him, yan po ang isa sa mga landmark. Alright, so pagkatapos ko ng high school, ito po ay kumbaga department store, yan Robinsons, andyan pa. Inano ko lang yan para may view naman kayo ng kung ano yung sinasabi ko. Pagkatapos ng high school, nagtrabaho ako sa malaking tindahan sa Cuyo, pero hindi ako nagtagal dahil yun ang unang hiwalay ko sa mga magulang ko. Parang miss na miss ko sila, iyak ako ng iyak. Oh my gosh, parang bata pa kasi ako eh. Nung time na yun, I was just 16 when I graduated high school. So, 16. Parang nung panahon na yun, ang 16, wala pang kamulat-mulat. Kumbaga, parang nening-nene pa eh. So, sa Linchong, yan, yung tindahan ng Linchong. Oh my God, nagdi-display ako ng kung ano-ano. Iyak ako na iyak. Parang miss ko talaga ang pamilya ko. So, sandali lang yun ako, parang 2 or 3 weeks na lang ako, umuwi ako sa amin. Ayan, umuwi na naman ako sa amin. Pambot, syempre. And then, so, after that, nagpaalam ako kila nanay, hindi talaga ako mabahayan. Kasi parang iniisip ko, hindi ko naman sinasabing wala sa Agutaya yung aking hinahanap. Kung hindi, gusto ko rin namang hanapin kung saan ako talaga, kung saan ako. Gusto kong hanapin kung ano ang magiging ako, yung sa sarili ko lang. So, ang ginawa ko was, pumunta ako sa, yung auntie ko kasi nasa Rojas noong panahon na yun. So, pumunta ako doon sa Rojas through my cousin, yung si Manong Felix. Anak po siya ni Tatang Inyong at isa rin siya sa mga cousins ko na pulis. Ang panahon na yun, pumunta siya ng Brooks Point. Ngayon sabi ng tatay ko, sige, ano mo na lang siya dyan sa, pagdating mo ng Puerto, isakay mo siya, pagdating mo pala ng Rojas, dahil ikaw ay pupunta ng Brooks Point, o yan, ibaba mo na lang siya dyan sa Rojas. Basta ihabilin mo lang doon kay Apolonia, Hermoso, nakalimutan ko na kung ano na yung apelyido niya ngayon. Anyway, so siya ay may pwesto doon sa palengke ng Rojas. Doon ako ibinaba at sabi, pasakay lang daw ako sa jeep papuntang Bagto. Ay wala akong alam kung ano yung Bagto na yan. Kung saan yung Bagto at ano ang magiging ako pagdating ko doon. So, explorer ako, matapang, matatag, at hindi ko alam, basta malakas ang loob. Yun pa yung isang maganda. So, pinasakay ako sa jeep, ibinaba sa Bagto, doon sa Patso, gilingan ng Patso, ng pamilya Patso. Naghinda ako, sabi ko, Diyos ko, wala namang taong lumalabas. Saan ba yung bahay? Ang bahay malayo-malayo, mga 1/4 mile away pa. So, sabi ko, di bali, maghintay na lang ako. Dumating ako doon, mga 2 o'clock ng hapon, and then, 3:00 na wala pang tao. Ang init, sobra. Alam niyo kung anong dala ko? Box, yung karton, baka Chinese wine pa nga yung, tanduay pa nga box ng karton, doon nakalagay, walang maleta eh.
wala namang backpack pa nung panahon na yun. So, ang dala ko ay karton. Doon nakalagay ang aking damit. Dumating ang auntie ko, hug, of course. So, dumating ako doon April, May, June, July, August, September, October, November, at saka December. Ilang taon yun? Ilang buwan. 9 months doon ako sa Rojas. Ang dami kong nagawa doon naman sa Rojas. Nagtanim, naglinis ng mga basakan, nag-ani, nag-giit. Iilan lang yan sa mga nagawa ko sa Rojas. Pero I met a lot of people. Marami akong magagandang memories sa Rojas. Lalakarin namin mula Bagto papuntang Minara or Minara, lalakarin din namin papuntang Rojas. So may day kami na pupunta ng Rojas talaga. So yun din yung maganda. Naka-explore din ako ng Rojas for how many long. Doon ako natutong magbaili. Oh, doon sa amin may baile rin sa Agutaya pero hindi ako masyadong hindi kasi ako natatakot ako sa lalaki even at that time. So, minsan ini-invite kami sa mga bailihan. Pinapayagan din ako ng auntie ko. So, yun ay dalaga na kasi ako noon, mga 16, nagdadalaga na. So, kumbaga sa parang namumukad-kad pa lang. Anyway, so sa sa Rojas, kwento ko pa, sa Rojas pala, noong December, naisipan namin pumakabila ng San Vicente. Mayroong tinatawag before na bagtas. Binagtas lang namin. Nagpakabilang bundok kami. Oh my God, doon ko naranasan yung kagat ng linta. Nakadalawang beses akong nakagat ng linta. Hindi ko alam kung paano hugutin, paano tanggalin. Habang ini-stretch mo siya, habang pinupull mo siya, nag-i-stretch naman. Nilalong marami na siyang dugo na nasisipsip. So kailangan mayroong buyo, tabako na ilalagay doon para matanggal yung linta. So bantay ka lang pagka nagko-cross ka sa river. Kailangan talagang ingat. Siyempre, nakachinelas lang naman or paa, bibit-bitin mo pa yung chinelas kapag madulas, yung ganon. So it took us like, nung panahon na yun, mga 10 hours yata. Hindi ko na masyadong hindi na clear sa sa memory ko. Dalawa kami ng awit. Kami ng auntie ko at saka mga ibang mga kasama rin. Kami doon, nagbagtas, makabila kami, Kimdeng ang aming doon kami sa Kimdeng, nakarating ng San Vicente. Yung Kimdeng, nasa southern part ng San Vicente, wala pa doon sa Inarayan kung saan kami pupunta. So lalakarin pa namin from Kimdeng, papuntang Inarayan. So dadaanan namin yung poblasyon ng San Vicente. And then doon kami sa Inarayan, same thing. Nag-anihan, nagtanim, nag-anihan, nagdamo ng basakan. Doon ko naranasan yung talagang hirap ng buhay, hirap ng, minsan pa may mga pagkakataon pa nagkakasakit ka din. Pero hindi naman ako sakitin. God forbids. Until now, hindi naman ako sakitin. Anyway, so kami doon sa San Vicente ng almost 4 months. 4 months, that was from January, doon kami New Year. January, February, March. Oh no, not just 3 months. March. Pauwi na kami, so marami na kaming naanihan kasi siyempre ang dami namin kamag-anak. Imbes na 8 partihan, magiging 5 na lang. So na-reduce na. So ang dami talaga, ang daming tamping-tamping na tinatawag. So, sumakay kami ng Martinez, yun yung boat na magdadala sa amin sa Agutaya, dadaan siya ng Agutaya, and then bago pa Cuyo, taga Cuyo kasi ang may-ari nun. Then, pagkatapos nun, kunting-kunti na lang, maybe 1 hour more, ang aming lumakas na yung hangin. Lumakas ang hangin, ay dagdag pa, yung makina ng lansa, tumigil na. Oh my God, dasal yung mga matatanda, nagdadasal. Meron pa kami kasamang baby. Hinampas-ampas kami talaga kumbaga yung lansa, baka lang siguro kung minalas-malas kami, tumaob.
Ang lakas talaga, as in, malakas ang hangin, malakas ang lalaki na ng alon, namatay pa yung makina, so ano na lang, parang 2 days kami doon, wala na kami makain, wala na rin kami mainom. Hindi ko alam, pumunta ako doon sa taas. Nung second day, medyo ma-okay na yung panahon, stable na siya. Pumunta ako doon sa taas ng lansa, sabi ko, parang kinausap ko na doon yung Diyos, sabi ko, Lord, ano po ba ang kasalanan namin? Baka pwede mong i-lift muna. Pwede bang dalahin mo na kayo pa uwi sa amin? Promise, Lord, mula ngayon, I will be good. I will just do just right things for you, my Lord and my God. I prayed hard in my life. That was the first time. Hindi ko na alam kung ano pa yung mga sinabi kong iba. Pero, yun yung mga nabanggit kong mga talagang tumatak sa isip ko. That was a day before ang birthday ko. I will be turning 17. So sabi ko, please lang po, Lord, sana may makatagpo sa amin. Sana mayroon namang may magandang loob na barko na makakita sa amin. Ay, totoo nga. Merong tumulong. Although meron din silang isang crew na pinapunta ng Kuyo, nag-ano lang siya nagsagwan. Para makapunta siya sa Kuyo. Ay, ang layo. Malapit kami ng Patunga. Anyway, so yun yung ginawa. Ang lakas ng loob ng tao na yun. Sana buhay pa siya. God bless him. Nahila kami papuntang Kuyo. Ay, papuntang Patunga pala. Papuntang Patunga. So, nakatira. Nakakuha na naman ako ng kamag-anak doon ng mga kaabay. And then basta meron akong mga kamag-anak pala doon sa Patunga, mga kaabay sila. Anyway, so nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan. Halos 2 linggo kami doon Anyway, so dinala kami sa Patunga, and then inayos yung makina, and then yun, umandar na. Dinala kami pauwi ng Agutaya. Ay, yung iba naming mga palay, inihulog. Kasi nga, sa rough sea, kailangan ihulog yung iba para medyo maging maayos ang although hindi na siya nagiging lalo na kami sa Agutaya unang pupuntahan, so yung aming mga pangarga nasa unahan, nasa ibabaw, sila yung mga na-pull out para itapon. Oh, Diyos ko, my God, sabi ko. But anyway, mas mahalaga buhay pa kami, nakarating ng Agutaya din. Nasa Agutaya na kami, abay tuwang-tuwa siyempre yung mga magulang namin. Hindi nila alam kung ano na yung nangyari sa amin. Nung ikwento namin, sa kanila nalaman na ganun pala yung nangyari. Kaya pala sabi ng nanay ko, tinatansya namin na alas 6 ng gabi, nandito na kayo. Pala sabi niya, napunta na kayo ng Patunga. Kaya pala hindi na namin nakita ulit yung barko. Akala namin kung dumiretso na kayo ng Kuyo at pumikit lang ang mata namin, napunta na kayo ng Kuyo. Hindi pala. Oh, iyak. Ganyan ang nangyari. Anyway, so, nung nasa Agutaya, sabi ko sa inyo, hindi ako mapakali talaga sa Agutaya. Gusto kong matuklasan kung ano ang dapat gawin. Pumunta ako ng Kuyo. Nakiusap ako kay Tayang Bacosa na i-recommenda ako sa isang tindahan din ulit sa Kuyo. So ngayon, nagtinda ako ulit sa Kuyo at nagtinda ako ulit sa Kuyo. Ching store naman yun. Uy, nagtagal ako doon. 6 years ako. Nagsimula ako sa 60 pesos bawat buwan. Yun lang bayad ko. 60 pesos bawat buwan. And then, nung umalis ako, after 6 years, nung umalis ako, 320 na rin na isang buwan. Pero sa isang buwan na yan, meron na kaagad akong allowance para sa mga magulang ko. Araw-araw. Buwan-buwan yan. May bigas sila, may bigas, sabon, lahat ng pangangailangan nila, kaltas yan sa sweldo ko. So I never even minded.
at saka at the same time, nagsisend pa ako ng ng mga kapatid ko to high school, yung kapatid ko na sumunod sa akin si Ferdinand, nag-high school, and then si Romeo ulit, nag-high school din. So, kailangan suportahan ko muna din sila. Kasi ang promise ko is, may iyak na naman ako. Ang promise ko sa kanila is, pagka mag-ano lang ako, paaralin ko muna kayo, and then pag kayo tapos na ng high school, ako naman, sabi ko. And ano rin, sinabi rin talaga nila na okay manang, okay lang. So, 6 na taon akong nagtrabaho dito, marami din akong natutunan. Kahit na yung mga newspapers na may minsan, yung mga diary ba na pangbalot namin ng lahat ng mga commodities, hindi pa uso dati yung mga plastic bag. So, yung mga balutan namin yan, may mga nakikita ako ng Reader's Digest, pinangkukolekta ko yan. At binabasa ko yung mga magagandang kwento doon. Minsan pa nga gusto ko na rin magsulat sa Reader's Digest kasi nga, sabi pwede naman daw yung mga neophyte writer. Pero hindi ko alam kung saan ko isi-send. So anyway, nagsusulat din ako ng mga drama before na i-drama dati yung mga buhay ko, yung mga kwento na nagawa ko before sa Los Angeles. Alright, pinatapos ko muna aking mga kapatid sa high school, and then umalis ako papuntang Puerto Princesa dahil isip ko, kailangan ko mag-aral talaga. Hindi ako pwedeng habang buhay na lang maging tindera. Sabi pa na isang teacher ko dati, bakit hanggang ngayon nandito ka pa? So yun yung isa sa mga bagay na sa akin na yung isang bagay na talagang gusto kong tanggalin yun sa isip niya na I will not be forever a sales lady. So nag-ambisyon ako na sana pumunta ako ng Puerto, and sabi ko sa nanay ko, baka pwedeng sulatan mo si auntie, kasi may auntie ako na nasa Puerto, isulatan din at sabihin sa kanya na pupunta ako sa Puerto, mag-aaral ako, magse-self-support lang ako, gusto ko lang sana may bahay na hindi na rin ako gagastos sa bahay. So, yun ang nangyari. Pumunta ako ng Puerto. Yan yung Cardinal pa dati na sinasakyan namin. Nakita nyo naman, parang open siya. Open. pagka nasa pantalan na yan, lahat ng tao, bababa na. Dala-dala yung kung ano-anong dala mo. Anyway, so yan yung sinakyan ko dati. Cardinal pa before. May mga kilala nga ako. Si Timoy, isa na yan. Timoy Ribato, kung buhay pa siya. Anyway, yan. Dito sana ako nung nasa Puerto na ako, may kwento pa ako. Hindi ko alam yung bahay ng auntie ko. Hindi rin alam ng nanay ko kung saan kasi ni sila nga hindi nakaalis ng Agutaya. Anyway, so ang nangyari was hindi ko alam ang bahay nila auntie. Ang sabi lang Mabini Street. Ang haba naman ng Mabini Street, east and west. So, alam niyo kung saan ako pumunta? Sa DYPR. DYPR. Doon nanawagan ako, sabi ko, kung sino ang nakakakilala kay Losita Bantugan, yung auntie ko, nandito ako sa DYPR, paki-pick up naman ako, hindi ko alam kung nasaan ang bahay niyo. Nakarinig pala itong aking pinsan na si Danny. So yung kumuha sa akin noon, parang few houses lang from the corner where DYPR was, andun na yung bahay ng auntie ko. Anyway, so dito sana ako mag-i-enroll kasi nasa bayan. Yung PSU kasi at that time, when I came to Puerto Princesa in 1982, ay palipat sila sa Tinigiban, which is wala pang sasakyan, walang magandang daan, wala rin akong perang pamasahe, yung mga ganun ba yun ang iniisip ko. So, gusto ko sana dito sa Holy Trinity College. Unfortunately, ang laki naman ng tuition. Secretarial course lang pa naman ang gugustuhin kong i-enroll. And then, naisip ko, sabi ko, secretarial course, and then magiging secretary ako. Abay, nang take ako ng entrance test at sabi nila, half daw ng tuition ko ay libre kasi daw pumasa ako, ewan ko kung anong nakuha ako, siguro 50% discount ako sa tuition pero magbabayad ako ng miscellaneous.
pinag-isip-isip ko yung pera ko sa bangko. Rural bank ko yung pa before, wala pang card. So withdraw ko lahat yun at dinala ko sa puerto. And yun sarili pang enroll ko. Bay, kulang pa. Sabi ko, di pa paano na lang. Oh my God, sabi ko magbabayad ako ng tuition ko and then wala na akong ibang bibilihin, ni kahit notebook, ni kahit na ano, wala na, zero. So sabi ko, auntie, di na lang muna ako mag-aral siguro. Maghintay na lang ako next semester sa PSU ako mag-ano kasi napag-ano ko rin, nagtatanong-tanong din ako, PSU daw ay mura lang and then parang malayo nga lang pero yun nga, pwede ko raw, kaya daw. So, ayan yung nangyari. Nag-enroll ako sa Palawan State University October of 1982. So dahil marami pang mga yung basic courses na dapat kong i-take, hindi ako nakatake ng ibang mga subjects. Like yung math, yung science, yung English at saka Filipino, kailangan, at saka PE pala, kailangan yung mga basic makuha ako muna bago ako maka-enroll ng yun. Di ngayon, ang ginawa ko, sige, nag-ano na lang ako ng mga walang prerequisite. Ang mga kaklase ko, first time kong nag-enroll, first time kong mga klase, mga second year na ako first year pa lang, parang bagong labas pa naman ako parang bagong labas ko sa sibilisasyon. Yun ang nangyari. Anyway, nag-take ako ng exam, parang second top na yata ako nung time na yun. Siguro magaling din ako eh. Anyway, nung gumraduate ako ng high school, naging parang controversial pa nga eh. Kasi merong teacher na nagbigay sa akin ng mababa talagang grade na hindi ko dapat din na-deserve. Pero di bali na, pinatawad ko na siya. It did not even bring me down. It did not mean a thing to me. In fact, nag-push pa nga sa akin na, kasi naman, you work more. You have to show your best. You are at your best, but show your best pa. So, I ended up for a second honorable mention lang ng high school. Ay, hindi naman yan, sabi ng tatay ko, hayaan mo yan, yung laman ng utak mo, hindi naman nagsushow na yan lang ang naabot mo. Sabi ko, oh yeah, of course, my father is always my fan, my ultimate fan. Anyway, so dito na ako sa Palawan State University, nakakuha ako ng full tuition, free. Ang babayaran ko, yung 80 pesos lang na miscellaneous, na breakdown na, so on. Sabi ko, ngayon, oh my God, may pera pa ako. Parang yaman ko. Sabi ko, God, thank you so much, so much, so much. Di nakapag-aral ako, first semester, na-maintain ko yung grade ko. Sabi ganyan ang din namin dati, si Ma'am Romantico. Si Ma'am Belen, magtrabaho ka lang man ng maayos. Si Ma'am Belen is a very good motivator. She advised me, i-maintain mo lang yan ha. Ganito, ganyan, ganun. Basta i-maintain mo lang. Ang average mo dapat 1.25 or higher. So sabi ko, okay, sige po, sana ma-maintain ko nga. Mabunga nga talaga naman ako eh. Not only that mabunga nga, marunong-runong din talaga naman ako. Marunong din talaga naman ako. And so, in 3.5 years, nakagraduate ako ng Bachelor of Elementary Education. Walang major kasi nung time na yun, parang nag-shift yata yung elementary education from Bachelor of Science in Elementary Education with major or Bachelor in Elementary Education General. Walang major. So, doon kami gumraduate, general. Sa elementary naman, tinuturo mo naman lahat ng subject. So, general is but okay. Hindi na kailangan yung mga major kasi magtuturo ka naman ng lahat na yun. Anyway, so 3.5 years, tapos na ako. Bago ko pala matapos, ito pa yung mga nangyari.
Doon ako nakatira sa auntie ko. Sa umaga, gigising kami ng maaga. Pupunta ako sa palengke, magdi-display ako doon sa tindahan niya ng dry goods. Magdi-display ako. 7 o'clock in the morning, I have to be in the bus stop para pupunta ng Tinigiban kasi ang klase ko minsan ay mga 7:30 and then uuwi ako ng 5 o'clock. Doon din ako sa palengke uuwi. Magkuha ulit ng mga display at i-pack sa loob at isara yung store. Yun yung aking routine. Ngayon, may mga araw naman na naisipan ko lang, parang mga second or third year college na ako. Hindi naman ako nagtinda ng ganyan. Nasa malaking bag lang yung lahat ng mga paninda ko. Ano yung mga paninda ko? Yan din, mga ganyan. Mga chips, mga candy. White Rabbit pa before na bumibili ko sa Ramtan. Yung White Rabbit na pag binalatan mo lang yung labas and then pati yung papel pwede mo nang kainin yan. Ganun. Gustong-gusto ng mga kaklase ko yan eh. Ball pen, lapis, pencils, yellow pad, ball pen, and then marami yung mga pagkain, mga candy, mga mani, mga dilis na yung maliliit na pack, yan yung mga paninda ko, mga chichirya lang, parang lang, and nakakabenta rin ako at nakakatulong yun sa aking pamasahe. Kasi yung sweldo ko sa auntie ko before was 100 pesos. So, pinagkakasya ko lang talaga yung 100 pesos. Anyway, libre naman ako sa tuition. So, wala na akong binabayaran sa bahay. Pagkain, okay naman. So, tiis talaga. Parang, kung gusto niyo malaman kung ilang drum na luha, marami. But, charge to experience, sabi nga, hindi ko ininda yun. Sabi ko lang sa sarili ko, magtiwala ako sa Diyos, magtiwala rin ako sa sarili ko, lingunin ko yung pamilya ko. Yun lang ang lagi kong iniintindi. Anyway, so, nagtinda, nakagraduate. Bago ako mag-graduate pala, parang gagraduate ako ng October 1986. October 1986, first semester. So, ang nangyari was, nag-substitute ako sa Palawan State University sa isang teacher na mag-maternity leave, si Ate Paps. Sumakabilang buhay na siya. So, Ate Paps, peace be with you and rest in peace. Anyway, so siya yung aking, sa kanya ako nag-substitute. So, ayan, yung aking graduation. Tinakpan ko lang ito, yung isang kaklase ko din. Ito, yung unang picture na ito, balik-balik na yung aking kwento. Anyway, ito sa bahay kung saan kami nagre-rent. Kasi umalis na ako sa auntie ko nung third year college yata ako noon. Ito, yung bago pa lang akong nagbibihis. Alam niyo ba na ang aking gown ay kulubot? Bakit kulubot? Kasi po, yan na lang yung mga natira sa pinagpilian ng mga ibang graduates kasi wala akong pang-rent. So, kumbaga, nahuli, may pang-rent din, pero medyo natagalan akong nakaipon. So, yan yung aking, pag-uwi ko na, asaan na ba yung medal ko? Anyway, so, yan, ito yung nasa pagka-graduate ko, meron akong medal din, siyempre. Cum laude. Anyway, so pag cum laude ka kasi, kahit hindi ka na mag-board exam, eligible ka na kaagad. So ako nag-board exam pa rin ako kasi gusto kong patunayan sa sarili ko na hindi lang ako magaling sa klase, magaling din ako sa board exam, meaning assessment na yun ng totality ng kung anong na-earn ko sa college. So pumasa naman po ako, mataas din ang aking mataas yung ratings ko. At that time, 70% parang pasado ka na. At
karami-raming mga teachers talaga ang hindi rin pumapasa. So, swerte ko din. Sabi ko siguro talaga, God has blessed me enough. And then after graduation, October ako gagraduate, September pa lang, hired na kaagad ako sa Palawan State University. Natakot din ako kasi sabi ko, oh my God, kabago-bago kong teacher. Tapos ganito, sabi ko, parang nakakatakot naman sa PSU. Natawa lang ako sa sarili ko kasi I just found myself there. And I worked with PSU Laboratory Elementary School for like almost 10 years. Bago ako na-promote sa college. So, I have been a teacher since kindergarten until 6th grade. Yan yung mga grades na naturuan ko. And maraming mga bata na, maraming mga parents na ayaw yung mga anak nila sa akin kasi nga stricto ako. Pero yun ako eh. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa yan. Stricto talaga ako. Gusto kong matuto yung bata at gusto kong magkaroon siya ng panibagong tanawin sa buhay. Yung hindi lang dahil mayaman ka, kuha mo na lahat. No, hindi totoo yan. Anyway, so I was hired at Palawan State University. Habang nasa university ako, dami kong mga natutunan talaga sa PSU. Yan yung kauna-unahan at kahuli-huli ang institusyon na talagang diyan lang ako nagtrabaho all my professional life. So, marami akong napag-graduate na mga student teachers na ngayon ay mga school heads na nga eh. And I'm just so lucky that I have helped them, that I have been an instrument ng success nila sa ngayon, at lalong-lalo na meron din akong mga bahagi ng buhay ko na na-share ko sa kanila. Yung iba pang mga kababayan ko sa Agutaya nga eh, ayaw maniwala na ako Agutainin. Pag nagsalita ako ng Agutainin, si ma'am, marunong palang mag-Agutainin si ma'am. Hindi niyo alam na purong Agutainin ako. Hindi po ako Agutainin lang, marunong lang na Agutainin. Puro po akong Agutainin. Nanay ko, kaabay, tatay ko, Bakosa, Paalan, Naag. Uy, saan pa kayo? Lahat ng yan, mga Agutainin yan. So, at hindi ko ikinahihiya kailanman kung saan ako nanggaling at ano ako. Sabi pa nila minsan, nagkuyin pa sila, uy, aing. Oh, so what? I'm aing. Taga-Agutaya ako, Agutainin ako. Oh, does that make any difference? No, it's not. That doesn't make any difference at all. Agutainin ako, puro, pure. Sabi na isa kapiporo, puro. I don't mind that. Never in my life. Hindi ko itinakwil yan. Ever. So, nung nasa college na ako, parang 5 taon akong nagturo as college professor, and then later na designate ako na chairperson ng elementary education. Kasama ko si Jonalyn Villarosa sa secondary education. So, hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng ganoong mga titles. Ang akin lang ay magturo. Yun lang ang alam ko kasi, mag-direct. At saka, alam nyo, kahit na nung time na department chairperson ako with almost 3,000 students and like 35 faculty members and elementary pupils na mga maybe 600 to 700, yung mga ganon, hindi ko alam kung paano ko nagawa yung function na binigay sa akin. So, nakatapos din ako kasi pag ikaw ay permanent sa U, tinawagin na lang natin U, sa university, may discount ka sa tuition. So nag-earn ako ng units hanggang sa matapos ko ang aking master's degree at ang academic requirements ng aking doctorate degree. So, ito ang picture. Kasama ko yung aking asawa at si Ma'am Dusong nung gumraduate ako ng master's degree sa
Educational Administration and Supervision noong 1998. Alright, so marami akong mahalagang aral na natutunan sa iyo. Yan po ay picture ko. Kasi every year mayroon kami mga pictorial sa annual book ng mga estudyante. At ilan lang po dyan yung pakikisama sa kapwa, not looking down at anybody. Kaya ditanong niyo dyan kila Ching Sayang, kila Dr. Nora Agnes. Ano nyo rin yan, bigyan na ngayon si Norris. Yan yung mga sidekick ko before. At saka yung mga co-teachers ko din, hindi ako nagtatanim ng sama ng loob kung ano man ang meron kami mga konting arguments. Hindi kasi ako ganun. I look at you as my partner. I don't look at you as somebody who I will argue with. Kung meron kang mga arguments, let's put it on the table and then doon natin pag-usapan. Wala po akong nakasamaang palad, nakasamaang loob noong panahon na nasa PSU ako. Parang everybody is my friend. Even until now, if I see them on Facebook, add ko sila and then we will talk. That's how it gets. Pakikipagkapwa, and then nakaakyat ako sa next level of the educational ladder, and then turo ako sa iba-ibang mga campus ng Palawan State University. Nakakapag-review ako para sa mga teachers board na kung saan at least nakabigay ako ng konting kaalaman at preparasyon sa mga bagong breed ng mga educators, hindi lang sa lalawigan ng Palawan, kung hindi sa buong bansa. If they want to go out of the country, that's a lot better. Okay, so at isa pa, yung natutunan kong mag-manage ng mga professionals. Alam niyo, nung department chairperson ako, at yan sila, Dr. Dusong, Dr. Manar Paak, Dr. Antonio, Dr. Valdez, Dr. Turalba. Uy, puro mga doktor yan ang mga ang mga staff ko. Nahihiya man ako pero I just have to be strong. Andiyan na eh. Wala man akong magawa. And then pag gumagawa ako ng schedule ng elementary department, can you just imagine, nagninit ka na, nagko-coordinate ka ng lahat ng mga taong involved doon sa pagplano mo. Simula kay Dean Pontillos, i-coordinate ko kay Jonalyn, yung kung sino yung alin yung mga rooms na empty pa siya kasi ang BSN konti lang. So anong mga oras ang pwede yung teacher na ito na pwede sa elementary. Yung mga ganun, ang daming kino-consider pag gumagawa ka ng schedule. And masakit din sa ulo pero hindi ko alam kung ba't nakayanan ko. Nakayanan ko naman talaga. Anyway, so, and then while working as a department chairperson, I got a scholarship. At that time pala, halos matapos ko na yung doctorate degree ko eh. Naka-ano na ako eh. Ano na nga yun? Naka-defend na ako ng aking dissertation. Kulang na lang yung copy. Pero, sabi nga, opportunity knocks once. Noong nag-i-scholar ako for online teaching and learning, na scholarship yon na binayaran ni Mayor Hagedorn. Parang 2 taon yata yun eh. Yeah, 2 years. It was an opportunity also na nakamit ako ng mga online teachers. Marami akong nakakonect ng mga teachers din, mga professionals in their own rights. And so, networking is a good thing if you just let it be like an instrument para to meet people, and some people would help you. So, na-invite ako to attend a training yung sa Spanish language immersion in an English classroom sa University of Minnesota. Hindi ko nga alam kung saan ang Minnesota. I did not even look at the map. I only took that deal na
punta ako dito. So, nag-attend ako nag-attend ako 1 month yun, all paid for, pati yung kasi sa project yata project yun ng Volunteer of America. So, nagturo ako talaga sa Volunteer of America for 2 years because that's part of the contract. And then not only that, I also worked I also volunteered sa University of Minnesota Early Risers Program where doon ko lalong napaigting ang love sa mga bata, sa mga maliliit na bata, young children, na doon ko na start na in love sa early childhood. So although nandoon lang yun, sabi ko parang hirap naman from college and then dive ka sa sa early childhood. Yung hindi ko rin alam kung paano yung strategy how to teach them. But then I learned a lot about it. So, ang nangyari was pagkatapos nitong isang buwan na itong lecturing seminar, and then parang pina-plug na kami sa mga iba-ibang schools din. Actually, may mga invitations ako sa Texas, Florida noon, pero hindi ko masyadong naintindihan ko yung ibang communication kasi talagang ang hirap din yung nagli-lead ka ng isang department, ang dami-dami mo nang iniisip, and mag-iisip ka man ng para sa sarili mo. Plus yung pamilya ko din, ng mga anak ko noon nagka-college na, ang hirap. Anyway, so pagkatapos ng isang buwan, of course, umuwi ako sa Pilipinas, nang patuloy ako nagturo din sa sa College of Teacher Education, still as a department chairperson. So, sa susunod na episode, ilalahad ko din sa inyo kung paano ako nag-decide at ano ang kinahantungan ng pagtanggap ko ng scholarship, ng financing na yun mula sa Volunteer of America. So, yan po yung aking buhay from Agutaya to Cuyo to Puerto Princesa, and then to, oh my God, ang dami kong natutunan when I was in Palawan State University. Nakaka-attend ako ng mga seminars outside of Puerto Princesa. Na-i-invite ako as resource person to speak about teaching and how was it starting, things like that. And then nakakapunta ako sa mga national conventions. Actually, may isa pa kaming national event din na kami yung nag-organize sa Palawan State University, and it was a success. Ang dami naming mga visitors, may mga speakers din kami. And then, so it was really a good thing na lumabas ka rin paminsan-minsan sa iyong shell. Huwag ka lang mag-concentrate doon sa kung ano ka. So just mag-kick ka. Ang sabi nga get out of your shell, kick up, and be yourself too. Mag-establish ka ng sarili mong identity. Yun yung mga maliliit na mga bits of encouragement na aking nakita while I was going up the educational ladder. Ang dama ko naman, ang dami ko namang natulungan kahit papaano. Ang dami kong nabigyan ng magandang opportunity din. At may mga yung mga bagay na akala mo ay maliit lang, pero para sa iba, pag natulungan mo sila, is a big thing. Which na-experience ko din yun kahit na ako ganun din. Growing up, ang mga auntie ko puro mga teachers din. Karamihan sa kanila mga teacher. So tingin ko, gusto ko rin maging teacher. Nagtuturo talaga ako. Nagtuturo ako sa mga kapatid ko para akong teacher, tapos sila makikinig. Yung mga ganun-ganun. Parang yung mga playhouse pala, nagiging real din. Anyway, so, mamaya-maya lang ng konti, i-share ko sa inyo kung paano ka kumuha ng teaching experience at teaching license dito sa Minnesota. O kahit nasa ibang state pa siguro, ganun din ang iyong anong tawag doon, i-undergo before ka bibigyan ng iyong lisensya. Until then, sige, kita-kita tayo ulit sa susunod na episode bago ko
bago ako magbibigay ng series of teaching strategies about early childhood education. So see you. Bye now. Hanggang sa susunod. Ma'am Ren. Ang saya. Hindi ako naiyak.